Komo pag-andam sa nagdadangadang na tig-init saro sa mga mayor na piglalatagan ni medyos kan gobyerno, ang sektor kan agrikultura, urog na sa lado kan produksyon kan bagas. Katakod kayan, makakaulay ta live si Earl Vincent Vegas, ang Rice Program Focal Person kan Department of Agriculture Bicol. Diyos marhay na hapon po, Sir Earl. Diyos marhay na hapon po, Miss Kate, asin sa mga nagdadangog niya na hapon. Sir, ano ang piglalauman tang rice production ngunya na harvest season? Magiging bastante ba ini para sa supply kan bilog na rehiyon? Sa maabot po na anihan digdi sa Bicol, estimated na po na around 400,000 metric tons na bagas ang aanihon. Kaya po ini-estimar na ini po magiging bastante para sa bilog na Bicol region. Sir, posible bang makaapekto sa rice production ta ang El Nino o ining labing init kan panahon? Based po sa satuyang datos, may estimated po kita na historical data na at initial na estimated tangunya na vulnerable area na 5,000 hectares po na maapektaran kang El Nino. Pero salamat sa Diyos sa satuyang validation at sa amay na pagtanom kan satuyang mga paraoma na bastante pa ang tubig, maaanihan asin matatanuman pa po ini at asin maaanihan po ning maray na produksyon. Ultimong kahaputan, sir, ano ang abiso o pagirumdum nindungon yan sa mga paraoma ngunya na aranihan? Para sa maabot po na aranihan, iniingkaminarmi po ang mga paraoma na gumamit po ng mga harvester na nganing mabawasan po ang satuyang post-harvest losses. Asin po, mag-dry po kita using the mechanical dryers na nganing mapataas ang kalidad ang satuyang ani na paroy asin bagas para po mas mataas ang sa indang kita sa maabot na anihan. Asin, kung igwaman po kitang mga areas na mahiling na damage due to El Nino o kung ano pa man mga peste, mag-report po tulos sa satuyang LGU para magtarabangan ka sa tabang kan Department of Agriculture Region 5. Alright, Jos Mabalos, Earl Vincent Vegas, kan Department of Agriculture Bicol.